Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-woodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating palatuntunang Karambola. Ito po si Joel Aksamana, ang isa sa inyong mga co-host. Ang isa pa nating kasama ay medyo na late lang, si Congressman Jonathan De La Cruz. Si Kong Jonathan, baka na-traffic lang. Ang ating isa pang kasamahan, si paring Conrad Banal, ay kasalukuyang nagre-real estate venture sa Cebu. PAL Interclub, sila po'y may mga kasamang media group doon at naglalaro ng mahiwagang laro ng golf doon sa lugar na yon. Sa sponsorship ng Philippine Airlines. Good luck, Conrad. Huwag ka masyadong mabibehind at nagbubungkal ng lupa dyan sa Cebu. Magandang umaga po. Mapapakinggan ang Karambola via website www.dwiz882am.com at sa DWIZ app na sa iOS, DWIZ 882 at Android phone. Live rin kami via DWIZ 882 Facebook page. Meron din kaming hotline kung gusto nyo tumawag para ilabas ang inyong mga kuro-kuro at sa sama ng loob o papuri, di ba? Sa 8470-1750-254. Ulitin natin, 8470 po, 1750-254. At meron din kaming text line, 0999-376-6768. Ulitin ko, 0999-376-6768. Ang Karambola po ay mapapanood sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA Affordabox Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyaring i-scan nyo lamang ang digital TV receivers nyo at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Magandang umaga po. Magandang umaga, Kong Jonat. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga tigapakinig, tigapanood at sa lahat ng ating mga kababayan, nasaan man po kayo. Sana'y magandang inyong gising at magandang inyong umaga. Sa atin naman mga kababayan na nasa overseas. Oo. Lalong-lalo na yung ating mga seafarers at mga nagsisikap na mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. 110 countries po yan. Ay isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Iba-ibang lugar po. Nabanggit mo yung OFW. Kasama na rin ang ating mga magigiting na balikbayan. Siyempre. Oo, na meron akong mga kasama. Maraming dumating. May kasamahan ako kahapon, babatiin ko dahil binigyan ko pa nga ng kalendaryo eh. Naku, nakakalimutan ko apelyido pero si Maring Meng at si Paul. Si Meng at si Paul ay taga London. They've been here mga UK, mahigit isang buwan na. Dahil matindi sila kasal ng kanilang anak. Yung kanilang anak, si Elizabeth, 29 years old, ang napangasawa, pulis sa Dumaguete. Andun sila ngayon, pero sila'y maninirahan sa London na. So, ewan ko, magpupulis yung asawa sa London, di naman siguro. But, hi, Elizabeth, Meng at Paul, salamat sa inyong lunch kahapon at taga-subaybay na sila ng Karambola ngayon. Si Paul is British. Yeah. Retired at 58. Retired at 58. And walang ginawa, si Paul, hindi mahilig sa social media. Pare, nagbabasa ng makakapal na libro, pareho natin, pare. Nandun siya sa, at gustong-gusto niya yung klima ng Pilipinas. Bakit naman nag-retire na sa 58 years old? Hindi, ganun daw sa England, sa bro. UK? You can retire at 58
Then may And pension benefits get ka your pa. pension benefits, Oo, and then- nakuha niya yung kanya, walang penalty because he retired before the pension, pension. And then you can have another life. Oo, The ganun na nga ginagawa niya. Second job or a second Ngayon, life. si Meng din ganun pa. Si Meng noong 2010 pa nag-retire. So, Baka- okay sila dun eh. Mabibigat itong mga ito. Ano ba, they worked hard. Itong mga kababayan nating Pilipino, kinikwento They nila. deserve it. They Kayod deserve. naman talaga sila. They Pinalaki deserve yung mga bata at I'm sure yung mga yan, mga sila pa. Lalo-lalo na sa Amerika, marami ako mga kamag-anak, nurses, nurses lalong-lalo na. By 2-3 jobs. oo. 2-3 Oo, talagang kayod. jobs. Ngayon, Kaya nila. Ang tagal namin nagkwentuhan ni Paul. We had shared a few beers. Thank you for the San Miguel beer, Paul. Pero ang obserbasyon nga niya, yung health health coverage natin dito. Sa kanila, sila talagang kompleto. Universal. Talagang totoong Pero sabi niya, universal. you guys can catch up on all you need to do. At ikaw lagi mong ina-address to, actually- Kong yung basics lang naman preventive at basics ang key dyan. You don't have to get the whole coverage. Yeah, Sila, alam niya, first world country sila Actually, What's your thoughts on that? parang Joel, ganito, marami na tayong mga programa pagdating sa Okay. health services, Oo. medical care. Oo. In fact, wellness, papunta na nga tayo doon. At siyempre, nagpasa ng gobyerno natin ng universal healthcare to accommodate Oo, oo. everybody. Yeah. Ang unang-una dyan, even if you are unemployed or kasamang kayo, etc., as long as you are a citizen of the Republic, you are immediately enrolled sa PhilHealth. Okay. That means na pwede kayong magpakuha ng diagnostics. Importante kasi, unang-una yun sa diagnostic. Oo, Kasi, oo. alamin mo dapat kung ano ka. Anong sitwasyon mo, anong blood type, etc., everything else. No? Yun ang unang-una. Yun ang unang-una. So, available na po yan. Pwede kayong pumunta sa mga doktor nyo o kaya pumunta sa mga clinic o kaya kayo po ay mag-log in. Mayroon hong consulta.com ang PhilHealth Consulta.com. na pwede kayong doon magpunta at kaya na ninyo Kasi mahalaga yun mag-diagnostics. Alam niyo yung dugo niyo, Oo. alam niyo yung mga basic Ano kayo? blood work yan, mga ganon. In other words, ano kayo? Oo, ano kayo? Alamin ninyo kung anong laman ninyo. Oo. In other words, physically, So, mayroon na tayong ganon. Ang susunod dyan, yung mga iba ng mga activities, etc. at lahat. At tayo po nagagalak sapagkat si Pangulong Marcos in his inaugural speech, sinabi na niya yan. Ang enhancement, upgrading of our health service delivery system, our medical care is one of the critical platforms, Totoo. isang plank ng ating nation-building operations. At ang maganda nito, ang kanyang napiling Secretary of Health, si Dr. Ted Herbosa, is a known experienced public health doctor, official. No? So, alam na alam nila kung paano gagawin. At ngayon, yung programa, yung healthcare and wellness, hindi lang healthcare, wellness program ng Marcos administration is well up on the way. As a matter of fact, di ba sinasabi ni Presidente, in addition to really equipping and making sure that we have enough personnel that will take care of the grassroots, meaning yung mga dispensary clinic, mga local government, regional yan, yung Meron pang probinsya, So meron local, municipal, provincial, may regional, and then may specialty hospitals, just like what we have dito sa East Avenue, medical complex, no? Heart center, cancer, lung center, kidney, etc., yung ganong klase. And then, of course, we have the model of the PGH. Tarang dinicentralized na. Ayan ang programa niya. Yan ang programa. Meron- So aside from diagnostics, yan ang sineset up ngayon. Tapos, as much as possible, and we are trying, I think, sina Dr. Herbosa are trying their best to not only inform and educate our people about basic health requirements, sanitation, etc. Yung mayroon tayo kasing barangay health workers
They are trying to put together this pool of barangay health workers and at the same time instruct them. Parang nagkaroon ng tutorial Okay. what to do. Kasi hindi naman kailangan ng ating mga kababayan, meron lang sakit ng ulo, pupunta ka agad sa ospital. No. Ang importante, sa bahay pa lang, baka pwede ka lang doon mismo magkaroon ng sarili mong care, no? O kaya kung hindi ka kaya doon, punta ka sa barangay. Hindi ka kailan pumunta ka agad sa ospital. Sa ospital, hindi. Otherwise, magkakagulo na kayo doon. Oo. Rambo lang That's aabutan good. ninyo doon. That's a good No? system. Isa pang nabanggit ko din kay Kay Paul. kay paring Paul na we are trying to address that to the initiative din ng ni Secretary Herbosa Yeah. ng DOH at ng ilang private Yes. sector groups Yes. yung to facilitate the entry of manufacturers of medicine. As a matter of Here. fact, Tapos ayun, sabi niya, tuwa siya ron, maganda yan kasi mahal ang gamot Yes. dito, napansin niya sa Pilipinas. Tama, So, tama si Paul. As a matter of fact, if you remember, parin Joel, 2 weeks ago, di ba, we hosted, meaning Health Secretary Okay, Herbosa and okay, our group, okay. our party, hosted a group of healthcare providers and experts, no? One of whom was Dr. Sharma. Taga saan yang si Dr. Ito si Sharma? Dr. Sharma is an Indian Okay. doctor. He is the CEO, managing director and CEO of what we call the Andhra Pradesh Medical Technology Zone. It is a zone. It is a manufacturing zone, the first in the world, according to him, that manufactures low-cost, affordable, and properly accredited medical equipment and supplies. It is WHO accredited, meaning World Health Organization accredited, and they are now hosting in their zone in Andhra Pradesh close to 200 manufacturers Ng of gamot. equipment, Gamot. supplies, medicines, etc. and everything. And sinabi niya, the Indian government would like to partner with the Department of Health in putting in the private sector and put in the Philippines, establish in the Philippines a similar Zone. that can manufacture and deliver for our public health requirements in the Philippines and at the same time export. Okay. Kasi si Dr. Sharma has also offered, together with the Indian government, has also offered to provide a logo interest grant and loan to the Philippine government worth initially $500 million for the equipping of our various centers, health centers, and including the regional centers. So two-pronged yan, ha? Aside Two-pronged. from setting up The zone. a zone na encourage, sila mismo and encourage partnerships there, and manufacturing para to produce equipment at And gamot. supplies. Meron pa silang yung Immediately, sabi niya. assistance sa Immediately, grants pala, grant. grant and loan. Loan sa mga Low-cost. ospital. Low interest loan. Oo. Sabi niya, immediately we can provide a $500 million facility for purposes of working out that particular requirement. Kasi nakakaiyak ka, paring Joel, alam mo ba, na binisita nila yung ibang mga health centers. Health centers natin, yung public health centers. of course. Kulang-kulang. Talaga? At saka, hindi structured yung pagbibili ng mga equipment kasi kulang-kulang nga tayo sa resources eh. So, ang importante, at nalaman din natin kay Dr. Herbosa ito, saka yung kanyang Undersecretary for Partnerships and Special Concerns, si Undersecretary Laksamana. No, okay. Ang sinasabi nila, Baka may relation, di ba? Baka may relation. Baka meron. Oo. Sige, Hindi mo ano na pag-usapan nila? Yun nga, yung pag-equip. Maski na yung mga pinaka-basic lang. Basic equipment. Ang importante. Oy, sir. yun. Good morning. Good morning. Tama-tama. Wala pang microphone. Kasama natin dito. Hindi. Ito na. Bibigyan ka na. Relax ka lang. At Relax set ka lang. sa- Nandito Okay. na po. Kasama natin, walang iba. Ang ating kaibigan, kapatid, Attorney Secretary Larry Kidlat Gadon. Kaibigan ng lahat. ng Laging tapat, serbisyong tapat. Ayan. Karapat dapat. Karapat-dapat. Yan. Hindi nagkakalat. Yun ang importante. Hindi nagkakalat. Wala palang microphone. Kaya. mamaya, oo. mag-ano tayo ng konti. At, siyempre, hindi naman, ang traffic naman dito, hindi sa labas pa eh.
Ang traffic dito sa baba eh. Sa baba, sa elevator. Oo. Elevator. Pero ako, grabe ang naranasan ko na traffic. Oh, saan ka ba galing, paring Larry? Sa Ortigas sa New Manila. Aha. Talaga napaka-traffic. Grabe. Oo. Isang oras ako inabot. Dito sa Ortigas? Oh. Galing. Ay, dahil sa Lasal, Green Hills. Oo. Dumaan ka doon eh. Hatid sun. Wala ka na. hatid sun ko yan. Hatid pa. Hatid. Pag sa EDSA ka na dumaan, ganoon din, napaka-traffic din. Oo. Ibang klase talaga traffic ngayong panahon na to. Oo. Oo. Well, Oo. bumati ka muna, bumati ka. Magandang umaga, magandang araw sa lahat ng ating Miss ka ng mga mga taga-subaybay. Oo. At sa lahat ng mga nakikinig, pati sa abroad, Yes. maraming nakikinig sa atin. Marami. Sa Hong Kong, binabati ko yung leader ng mga Pilipino dyan, si Iron Rock. At doon naman sa Macau. Kumusta si Iron Rock? Okay naman. Nung kami nagkita nung nagpunta ng Hong Kong, okay naman. Masaya. Magandang kanyang sitwasyon sa Hong Kong, ha? Oo. Matagal na siya doon, ha? Ang tagal na. Oo. Meron na nga siyang restaurant doon, tsaka tindahan. Talagang na siya, na-assimilate na siya dyan sa Hong Kong. Oo. Alam na niya Hong Kong na yan. Oo. Balita ko, paring Larry, Secretary, paring Joel, nagkaroon daw ng isang parang pasinaya dyan, yung parang launch ng Bagong Pilipinas, ng mga private, mga associations Okay. doon. Maganda naman daw, sabi sa akin, may nakausap ako kahapon from Cebu. Sabi niya, pumunta sir ako doon. Kasi may mga kamag-anak din ako at may mga asosasyon ng mga Cebuano. Binisita namin. Sabi niya, napasama siya doon sa parang inaugural activity nung Bagong Pilipinas group doon sa Hong Kong. Maganda, sabi niya. At, Alam mo, napakaganda ng samahan nila dyan sa Hong Sa Hong Kong, At yes. saka sa Macau. Yes. Sa Macau naman, ang namumuno dyan si John Gapos. Nandun pa ba si John? Matagal na yun, ha? Oo, ang tagal na rin si John doon. Oo. At saka nagtutulungan, ha? Yun ang maganda Talaga doon. nagtutulungan Talaga sila. nagtutulungan sila. Oo, At nagtutulungan hindi lang sila nagtutulungan sa Hong Kong. Mga kababayan natin dito, kung saan man sila, ay natutulungan din nila. Oo. Meron kami diyang grupo, hindi mo natatanong paring Larry, Joel. Merong grupo diyan ng mga homemakers na galing sa Ilocos. Galing sa Ilocos sa Kapang. Sabi nila, "Sir, ito ang gagawin natin, etc." Gagawin nila. Nagsusupply sila ng nagbibigay sila ng mga medical supplies, etc. At iba pa. Nung pasukan, nagbigay sila ng mga notebook. Sabi ko ba, ayos kayo. Oo. Marami. Si Iron Rock Oo. yung asosasyon nila, kahit nung time ng pandemic, nagpapadala sila ng mga True yun, di ba? PPOs at Rumi. Pati yung mga face mask at Oo. lahat, meron sila. Hindi lang nung pandemic, nung there was a time na nagkaroon ng pangangailangan ng face mask sa Oo. Tagaytay. Oo. Nagpadala Ayun, rin sila. yung sumabog ang sumabog ng taal. vulkan, oo. Oo. Ngayon, tama-tama po, kayo po, kung meron kayong pagkakataon, makatulong na rin sa mga bayan-bayan kung saan kayo nanggaling. El Nino ngayon. Oo. El Nino. Oo, El Nino. Maraming Hindi, ramdam na ramdam mo yung El Grabe, Nino oh. ngayon. Ang init na pagdating Grabe. Iba yung tanghali, klase ng init. Ibang init. Iba yung Ang klase. pinakamasaklap sa mga bukirin natin, nagbibitak-bitak ang Nagbibitak. lupa. Oo. Yun ang pinaka-problema. Kaya nga, konting unawa, mga kababayan. Oo. Alam mo doon sa social media, meron pa rin mga hindi nakakaunawa, kulang ang pag-unawa na sinasabi nila mahal daw ang bilihin, mahal lang ganyan, mahal daw yung bigas, nasa na raw yung 20. Kaya lang, hindi nila naisip na iba yung panahon ngayon noon nga, lahat naman ng presidente naglalayo na pababain yung presyo ng bigas. Kagaya lang ni si Presidente Duterte, ang sinabi niya noon na gusto niya maging 15 pesos o 15 pesos ang kilo ng bigas. Hindi rin nangyari kasi nga, iba-ibang sitwasyon Iba ngayon. nangyari. Maraming factors. Lalo na ngayon sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos. Tsaka hindi lang ho tayo ang nagtataasan ng presyo. Marami. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang sa Singapore, ang presyo ng bigas doon ay 156 pesos per kilo. Ang equivalent 156 pesos. Sa Japan, ganun din. More than 150 pesos din per kilo. Oo.
So, ibig sabihin ng inflation, well, really Oo. anywhere. At, Oo. At mabuti nga sa atin at napipigil-pigilan pa ang talagang bulusok pataas ng presyo. Oo. Dahil Nakagawa ng paraan. nagkaroon tayo ng 2.8 na inflation rate. Pero kanina, partner, Okay, pare. na habang papunta ako dito, narinig ko na pinag-uusapan ninyo yung PhilHealth. Yeah, hindi. Bigyan kita intro lang. Kasi kahapon may kasama akong mga balikbayan. Yung asawa ng Pilipinas, si Meng at si Paul taga UK. Binibida niya sa akin yung health coverage nila. Pero sabi nga niya, kayo sa Pilipinas, hindi naman kailangan gaya dito sa amin eh. Kaya niyo yung basics na, kaya napag-usapan nga yung sa atin yung basics ng healthcare. Ayan, yung sa PhilHealth. Saka, yung attainable naman sa atin. At lalo na yung preventive, ganun. Pero yung preventive. Kaya nga binanggit Actually, ko. nagsasuggest pa nga ako sa kanila dyan yung triads na program o para yung mga may ordinaryong karamdaman. Yun. Sa computer na lang sa portal ng May apps ng yan PhilHealth. kung gano'n. Oo, may apps na dapat na i-develop. Pero di ba ikaw Actually, meron na yan eh. Inilapit na yan sa akin, kaya lang hindi kinagat ng PhilHealth dati. Dati ikaw Nung panahon- hospital admin, Oo, kaya, oo. yan mga taga-subaybay Familiar na nga pala, familiar maliban sa senador, secretary, si Secretary Gadunet, ay yan ang kinuwento mo sa akin. Matagal ang akong experience mo na-involve sa healthcare Healthcare, industry. oo. Naging administrador ako ng hospital, naging director ako ng UST Hospital, naging vice president ako ng Ambulatory Healthcare Institute, True. naging director ako ng Our Lady of Lourdes International Medical Center. Malawak ang experience ako sa healthcare. So, yung binabanggit mo, prevention muna or something. Oo. May binanggit si Kong Jonat nga, meron tayong diagnostics muna para malaman mo Yun lagay nga. mo. How does that go ba? Pare, Meron, sa ibang bansa ginagamit na yan eh. Oo. Yung tatawag ka lang. Tapos, parang merong konsultasyon. may interview sa'yo, ano nararamdaman mo, ganito. O tapos, sasabihin nila, i-analyze nila kung ano talagang sakit mo. May nararamdaman ka bang ganito? Ano ang kulay ng mata mo? Ano ang ganyan? Ganon. Kung Tsaka- lalabas naman na ordinary colds lang, ipiprescribe ka nila ng Prescribe ka gamot. ng kagad. At saka alam din naman ni Larry, yung tungkol dito sa yung mga basic which means dapat meron kang health record. Each and every citizen must have a Importante health yan. record. Oo. Yan under the universal healthcare, gawa na yun eh. Oo. So pwede ho kayo, enrolled ho lahat tayo. Hindi ka kailan magbayad, enrolled Oo. ka kaagad sa Enrolled PhilHealth. ka. So, Sa kauna-unahang pagkakataon. pagkakataon ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayon ho talaga nagkaroon ng 100% application ang universal healthcare. Oo. Ngayon wala ka na, hindi mo na kailangang Basta bibigyan ka na kagad ng ng card. Oo. Ngayon, Bigyan ka kaagad. hindi nyo kailan pumunta sa recto para makakuha. Nagagawa ka pa, meron na kagad. Para makakuha kayo ng card. Hindi na. Meron ho kayo at yan naman ay pinangangal Kaya pag kami nakita kayo ng mga registration ng PhilHealth, kasi kung minsan mayroong mga exhibits yan sa Megatrade, yes. sa MOA, ganyan. Kung kadalasan yan, meron ding desk dyan yung ng PhilHealth. Magparehistro kayo doon para Although hindi na kailangan ng rehistro, kaya lang maganda na rin yung merong ID. Kasi Meron ID. i-issuean ka nila ng ID. i-issuehan ka talaga. At saka, bawat munisipyo ho, meron naman municipal health officer. Oo. So, pwede po Ayun. kayong mag-ayos doon. At saka sa sitwasyon ngayon, ito, Ayan, si PhilHealth card. Ayan. Yan, meron ako niyan. si Paring Larry, si Secretary, kaibigan namin pareho, si Secretary Herbosa, oo. napakatinding to. Di, at napakagaling yan. Active si Si- Secretary Mendoza. Very active sila. Napakagaling. At saka, He's a wise choice. maganda. So, tuloy-tuloy po tayo. Binanggit mo yung sa yung zone na gusto ko Hindi, yun ha. naging bisita namin, kami bisita. dalawa ni Paring Larry yun. Wala namang balakid doon. DTI, tumutulong ba si Secretary Fiscal dyan? Hindi, ang pinuntahan namin, Sino, ano? si Secretary I like that Frederick idea, Cona. oh.
Secretary Frederick Go, the coordinating secretary, For investments. for investments and economic affairs. So, sabi niya ito, importante yung healthcare kasi yan ang isa sa mga instruction ni President BBM. Kasi nung parang inaugural address ni President Marcos, sinabi na niya yan. Health and education, dyan sa social services cluster, isa sa mga pinaka-importanteng trabaho ng kanyang administrasyon. Oo. Kaya si Paring Larry, monitor si Paring Larry. Kasi that's part of the poverty alleviation program. Malaki kasi ang coverage ng poverty To bring alleviation. back health services. Hindi lang naman down to ayuda eh. Hindi. Kundi yung pagkakaroon ng trabaho, kung ano yung, Yung mga social industrial services. development, Oo. ganyan. Social services. As a matter of fact, ito suggestion ko habang nandito si Seka, si Paring Larry. It may be wise for your office, the Papa, kasi Papa siya Presidential Advisor of Poverty Alleviation. Na magkaroon ng isang technical working group or some grouping na titingin tungkol dito sa impact ng ayuda system. Oo. Lahat ng ayuda, pag-aralan na natin, ayuda sa driver, ayuda sa fisher folks, ayuda sa 4Ps, yung ganong klase, para malaman kung ito ba ay nagkakaroon ng impact o ito ay parang paglulustay lamang ng magandang programa yun. Para maintindihan natin kung ano nangyayari. At yan, marami tayong pag-usapan, pati na. Baka hapon pala. Sana abutan Birthday na. ba yan? O? Hindi. Si Presidente nagbigay ng pa-birthday. Doon sa mga 80 years old. Meron siyang pinirma na centenarian bill Oo So nga. nagbigay siya ng pabuya para sa 80 years. Sabi nga nung iba, 10,000 pesos. Sana naman kung 80 years old ka na, 80,000 na rin. Parang 100 years old ka, 100,000. 100,000 na. Mamaya pag-usapan natin yan sapagkat ang oras na po natin dito sa ating programang Karambola sa DWIC ay alas 8:31 ng umaga. Hanggang mamaya po ulit, balik tayo after our break. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, tuwing umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ Aliw 23 sa TV. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laksamana at ang ating special guest, hindi naman special guest, special anchor every Tuesday and Thursday at the very least. Si paring Larry, Secretary Kidlat Gadon. Ayan. Good morning. Good morning. Ang By the way, ang ating kaibigan, ang ating kapartner, si paring si paring Conrad Conrad. Baral ay presently naglaland banking. Nagre-real estate lang. Nagre-real Sa Cebu Pal Interclub naglalaro ng Oo, golf. sa Pueblo de Oro at sa Del Monte Golf Club. Palagay ko, Good luck, good luck, Conrad. paring Conrad. Ikaw ang aming pag-asa dyan. Talunin mo yung mga iba dyan na nagkukunyari magagaling na golfer. Oo. Nagpapanggap. Nagpapanggap na magagaling na. By the way, meron akong hindi babatiin ng birthday, Oy. pare. Oh. Birthday ngayon ni Marichu. Marichu Villanueva, ang editor, Manay, Philippine Itsu. Star. Oo, Villanueva. Andyan lang siya sa kabilang building sa Shangri-La sa Tuesday Club. Ngayon, siya yata nag-host. Siya nag-host ngayon. ng Tuesday Club. Oo, hindi. May chat group kami. Ang dami na nila doon. Nandito na si Congressman Ito Salcedo. yung andito nagkaroon na- tayo ng pagtitipon doon sa Isuzu Gencar sa Makati, yung Tuesday Club. Iba Hindi, yun. ibang Tuesday Ay, Club. iba yun? Yun Tanggap yung yan, Tuesday Club ng mga awit. Oo. Ito, mangkakain. Breakfast na ano nito. Breakfast club ito. Tsaka, hindi umaabot ng ganong kagabi yung mga nandyan. ganun. Mga bagets yun nandyan sa Tuesday Club sa Shanghai. Itong Tuesday Club Yung sa Tuesday Shangri-La. Club na dinaluhan mo, mga nagpapanggap na mga singer. Ang dahil nagpapanggap ngayon. Grabe nagpapanggap, pare. Madali magpanggap eh. Itong Tuesday Club, kung natatanda mo, paring Larry, ito yung, unang nag-set up nito, si yung yumaong Art Borhal.
Oo. Oo, si Art Borjal. Napakagaling din na Siyempre. journalist niyan. At si... At saka si Manong Max. Sullivan. Manong Max Sullivan. Oo. Yan. Sila yung pinuno dyan. Tapos si Tony Katigbak. After that, nung nawalan sila. Si Art ang nagsali sa akin sa Tuesday Club. Kilala na niya yung tatay ko. Oo. Tapos nung nasa Manila Water ako, inayos ko yung tubig nila dyan sa may... Lapit sa, ano ba itong? Valley Golf. Valley Nandun Golf. siya nakatire. Oo. Punta ka rito sa Tuesday Club. Oo. Wala noon. Wala nang pila. Basta Wala, punta upo ka- ka dyan. Diyan ka lang. Huwag kang alis. Hindi, sa matter of fact, yan ang ano ng Tuesday Club. Oo. Pwede kang pumunta doon pag ikaw ay journalist at o kaya media personal o kaya kaibigan mo yung mga nandyan, umupo ka doon, Basta ganun si, makikain ka na. ganun si Art at si Max. Umupo ka dyan. Huwag kang aalis. Tapos ayan na. Sari-saring kung sino dumarating. Para Dami. paying homage to him. Kung sino senador, marami. congressman, Dati secretary. maraming pumupunta dyan. At saka marami ka na, yan ang original na, well, aside from the, kung natatanda mo, paring Larry paring Joel, yung intercom dati, yung jeepney. Oo. Yun ang Oo. original. Alam ko minsan nakahatid pa ako doon. Eh. Sa jeepney. Oo, sa Yung jeepney. doon naman, Cadoroy Valencia. Parang ano pa lang ho yun, yung Cadoroy Valencia, yun ho yung original. Original na jeepney club naman yun. Yung dating intercom. Yun ang original na kapihan pati. Matindi doon. Ma-workout. Of course, yung mga urig-urig, yung mga nasa Balate. Kung natatanda yung mo mga Tasa de Oro. Tasa de Hindi, alam ko dahil sa tatay ko nga eh. Pero yung sinasabi mo kay Doroy Valencia, that was a legendary in itself. Oo. Parang King Arthur's Court yun eh. Siya yung talaga nag-hold ng court. Nagdadala. Tapos this was the time ng martial law nun eh. Oh, martial law yun. Datingan lahat. At walang umuuwi ron na lumapit kay Doroy Cadoroy. Valencia na iyakan, naluhaan. Talagang he will go home with something. Either may hiniling siya, may mangyayari, o appointment or something. Parang kung anong ginagawa sa'yo, kung John, kapag dumarating dyan, na, Kung, tulungan nyo kami, ayan, gano'n. si Cadoroy, ano yan, matagal na siya ang National Parks Development. Rizal Park, kanya yan eh. Siya nagpaganda niya. Oo, talaga. Dyan At sa- walang bumabangga sa kanya, puwera na lang yung publisher ng Evening Post, kaibigan natin. Wala. What's her name? Kerima. Kerima Pulutan. Yun lang. Puera. Yun, pag nag-away yung dalawang yun, two titans, lahat nanonood. Pareho magaling, parehong Hindi, matindi yan. Tsaka parehong malapit kay, ano eh. Kay Presidente. Tsaka pareho magagaling. Magaling naman pareho. Magagaling pareho. Yung mga, pati yung mga natatanda mo, mga Joe Guevara. Mga ganong klase. Talaga lang may gano'n minsan, Ito ngayon- nagkakabanggaan talaga. Ito ngayon, Ito na. nagdadala ito sina Marichu. Siyang diba? era parent, siyang dyan. Doon naman sa Manila Hotel dati, si Manong Neil Cruz. Well, si Neil Dito rin. Pero meron siyang kapihan sa Manila Hotel. Oo, yung sa Manila Hotel. Tapos yung Saturday Forum namin nila paring Larry. Oo. Saturday Forum diyan sa Annabel's dati. Sa Annabel's. Annabel's. Kami nila paring Larry yun. At Buhayin saka- uli natin. Saka si yung maong kaibigan natin Julius Fortuna. Okay. Paring Julius. At saka siya Meron pa tayo isang yumaong kaibigan din na involved din sa media, Yeah. sa mga forum. Yes. Diba si Eric San Juan? Ay, oo. Doon Eric naman San sa Juan, ano yun? Hindi, Sa Rembrandt. Rembrandt. Oo. Thursday Club yun. Thursday. Thursday Club. Thursday Club. Pero yung si paring Eric, yun pag nalapitan ko, laging may intel na nangyayari sa may CIA pa eh. Tsaka dito sa defense, sa DND, Armed Marami Forces. siyang ganon, marami Yun siyang ang ganon. mga intel ni Eric. Oo. He went too early, no? Ang bait din nun eh. Parang Eric. Of course, meron ngayon, si kaibigan namin pareho ni paring Larry, Wilson Flores. Ay, hindi. si Yun Wilson. naman, Yun, may sarili Kamuning. rin. Sa Kamuning Bakery. Bakery. Oo. Parang Wilson, baka naman, paminsan-minsan, yung pandesal mo dyan, padala ka ng pandesal dito. Pandesal, oo. Iti-text ko si Wilson. Wilson, oo. Padala ng pandesal dito. At the very least, mga Tuesday, Thursday, pag nandito si paring Larry, padala ka ng pandesal. Masarap yung kanyang mga ano doon, Ay, masarap ang Masarap yung mga sa- tinapay doon. tinapay Yung mga niya baked doon. products niya doon. At yung mga discussions, pag Oo. very ano rin siya, mahilig siya Alam mo, Kaya lang, yung kasing kombinasyon. Kamuning Bakery na Media Forum, hindi kasi regular eh. Oo. Hindi. Kung meron lang silang topic, tsaka lang siya Saka magtatawag.
nadadala. Oh, pero hindi kagaya ng ibang yung ginagawa natin dati Dati, sa Saturday. Saturday. Saturday, every Saturday talaga Talaga regular. yun. Well, Oo. yung may birthday ngayon, si Manay Ichu, meron din siyang sariling forum, yung Kapian by Manila Bay. Manila Bay. Dito sa Aristocrat yata yun. Remedios yata or something. Basta isang coffee shop sa Malate. Every Wednesday naman. Meron naman Hanggang ngayon meron pa? Meron pa. Meron Pero pa. yun talagang ini-interview niya kasi itong chairmanship niya dito sa Tuesday Hindi, Club kainan Chat, to eh. Yan, kainan yan. Now, yan yung people can sit down. For example, Oh. ikaw, Secretary After Larry. this, Walang pumunta microphone. You won't be put in the spot. Pero may mga lumalapit at which is why dun nga yung nangyaring malaking kababalaghan. Itong Grab, Philippines, medyo close sila sa powers that be at meron silang monopoly. Nag-offer na mag-host sila ng breakfast. breakfast. Kasi pag nag-host ng breakfast, yung tapsilog, Yes, yung mga kape. ganun. Pero merong what do you call this? May kondisyones. May pasakalit sila. No hard questions, please. Nagalit yung mga taga-media na, lalo si sa paring Tony Lopez. na, ano kala mo sa amin? Hindi kayang bumili ng tapsilog at kape? Yun, hindi natuloy yung... Hindi natuloy. Never do that kasi sa totoo lang, yung hard questions, soft questions, darating yan, hindi mo na kailangan sabihin sa media kung hindi lalo nagagalit. Parang may kondisyones, ayaw ng Pwede ka media naman, yun eh. pag hard question na Oo. sa tingin mo hard question, sabi mo, ikaw naman, pare. Ganun. Pwede mo naman. O kaya, lalapit sa'yo, Secretary Larry, bubulong ka, ano ba masasabi mo sa anti-poverty? Oy. Sagutin mo. Pero yung sabihin mo, sige, bibili ko kayo ng breakfast, pero no hard questions. Batuhin ka naman. Ayun. Baka magalit Hindi mangyayari. puro mga siga lahat yung mga... That was a lesson sa Grab. Siga lahat yung mga Siga lahat. Yung mga veteran journalists ayaw nila ng gano'n. Hindi nagpapanggap na siga yung mga yun. Siga talaga sila. Siga talaga sila. Siga talaga sila. At ang kagalingan, kahapon may dalawang pinirmahan si Presidente. Uy, oo nga, oo. Yung centenarian law na nagbibigay ng ayuda. So, parang recognition. Ayudahan Sa mga- pa si JPA. Hindi actually ayuda yun, kundi Recognition. Recognition. Oo. Recognition. Kasi kung naging 80 anyos ka, you must have contributed already to national development. Yeah. Oo. So, centenarian law, In any way, yun, surely contributed. kaya mayroon na pinirmahan si Presidente kahapon. Pag 80 years old ka na, meron kang recognition, meron kang plaque. At the same time, some kind of assistance. Matagal pa pala natin, 40 years pa, bago natin makuha yun. Tagal Oo. pa niyan? Matagal pa yan? Tatagal pa. At the same time, ito napaka-importante. Oo. Pinirmahan din ni Presidente yung Tatak Pinoy. Oo. Okay. Parang ito yung equivalent niya ng Buy Filipino. Kaninong bill to, di ba, kay Senator Angara ba? O... Well, Senator Angara at saka si yung ating party list, yung Pong, party list representative, siya yata nagsulong din doon sa Ordanes, sa party list ng Co-op, Co-op Natco. Okay. So, yan, Kasama yung Tatak Pinoy. At What does Tatak Pinoy do? parang yan, Philippine goods and services, di ba? As much as possible. Kung maaari, ating tangkilikin ang ating mga sariling mga produkto. At siyempre may branding na rin yan at lahat. Marami naman tayong mga Pero produkto. anong salient features niya? Kasi hindi ba May incentive. di ba parang lang yan, di marketing lang. O bumili kayong Pinoy, Hindi, hindi ka lang. may incentives din. Incentives May para dun sa mga gumawa ng para mga gumawa ng ganun. goods at saka services. That's good. May Ayos incentives. yan. Tapos siyempre may funding support din yan from our government banks and of course from the Department of Trade and Industry. Okay. No? Ngayon, ang isang bill na mabuti na lang hindi pinirmahan ni Presidente yung Magna Carta for Seafarers. Yun, Kasi ang hindi dami- nga daw, unsigned, sabi. Ba't nakalagay crazy? Ano Hindi, ibig ang dami sabihin, kasi crazy, ang dami kasing inilagay doon na hindi, unang-una hindi naman kailangan. Pangalawa, imposible mangyayari. Kasi For hindi naman example, kailangan. For example, Marami tayong seafarers na taga-Subaybay. kailangan natin, hindi mo na kailangan ang additional law for seafarers kasi they're already well protected. Number one, if you are a seafarer, international ang iyong at lahat, ikaw ay already
already covered by the International Maritime Acts. Okay. All over. Okay. If you are, kasi pag ikaw, bumibili ka ng barko, immediately meron kang meron kang obligasyon to your seafarers. Di ba? Ngayon, lalong-lalo na sa international. May mga insurance, etc. Kompleto na sila dyan, lahat. Pangalawa, ang sinasabi dito sa unsigned na Magna Carta for seafarers, ang nakalagay kasi doon, every maritime school must have its own ship for purposes of parang OJT at lahat. Okay. Sabi nga ng may mga schools at lahat, napaka-imposible yun. Oo. Napaka-imposible. There are about close to 100 or 100 nautical schools dito, maritime schools sa Pilipinas. Not all of them can afford that. Yeah. Baka mamaya 5 o 10 lang pwede makaano niyan. At saka yan, hindi mo naman kailangan pag hindi ka kasama dun sa SCTW program na kailangan ng European Maritime Union. Okay. Hindi ka naman kailangan kasama doon. Pero, mabuti kung meron kang ganyan na accreditation para eventually makakaano ka sa certification program. Pero, i-impose mo yan sa lahat ng maritime schools, wala na yan. Hindi Pwede naman na makipag-tie up sila sa mga shipping cluster. companies. Oo. Ngayon, actually, ang importante dito sa atin, yung domestic shipping requirements. Okay. Kasi dito tayo nagkakatalo eh. Halimbawa, yung nangyari nga na yung tanker na nagkaroon ng leakages dyan sa Oil spill, Oil spill. Verde Island Passage. Yun ang mga importanteng matignan natin na mabuti. At siyempre, yung mga maritime schools, atin talagang pagbutihan yan. Ngayon, meron ng marina law eh. At saka meron din CHED law. All of this already covered yung mga requirements para dyan sa pag-aaral, training, and everything else for purposes of seafaring. Ang siguro pinakamagandang gawin dito ay... Paano mangyayari sa yung Magna Carta? Wala na yan. They will have to review it and then go back to the same old system. You have to refile it siguro and have it amended bago pa mag-set si Presidente. The mere fact na hindi na niya ginamit yung veto power niya, parang yung the whole law was already vetoed. Kasi he could have vetoed the entire provisions lang eh. Pero sabi niya, no. Binito niya yung buong we have to review the entire law. Really, It must have been hastily crafted na hodgepodge. Yes, nangyari. it must have been hastily crafted. Yan ang nangyari dyan. The other thing na worth looking into right now is the statement of the ILG Secretary Benhar Abalos tungkol dun sa nangyari dun sa rally sa Cebu. Okay. Sabi niya, may mga iba daw doon ng local government officials na inappropriate, uncivilized yung kanilang, vulgar ang kanilang language. So sabi niya, please be reminded that there is such a thing as code of ethical conduct for government officials. So relax lang. Ayusin ninyo yung pananalita ninyo because it can, words means something. They have consequences. So, tingnan lang po natin. Mga public officials. Hindi ko na-monitor yan. Ano ba mga, the risk of Marami ba umatin? repeating some of them? Masasama ba ang mga nasabi? Parang vulgar. Ang Vulgar. tingin ni Secretary Abalos was parang vulgar na lahat. And then, ang isa pa nangyari, at I think it's a welcome development, of course, last Saturday, nag-join na si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Justice dun sa ating programa sa DCRH. Pero more importantly than that, yesterday, he held a press conference. Okay. So, ang dami niyang mga nabanggit doon kung anong dapat na kailangan. Pati na yung sinasabi niya na kasi tinanong siya, is it possible, is it doable to have an all-Muslim prison? Sabi niya, yes. Of course, we can do that. Kasi siyempre may mga requirements din very specific to our Muslim brothers yung kanilang environment and living conditions. But dapat may worship facility, may worship facility, dietary, halal, yung mga halal. you don't kaya hindi pwedeng pagsama-samahin lang. So sabi niya, yeah, of course we can do that. And then at the same time I think he was able to mention na gagamitin na
into productive zones, productive enterprises, yung mga penal colonies. Malaki na yan eh. Kasi malalaki yan. Ha? There are a lot of underutilized or unutilized public lands that can be used for productive activities. Kagaya niyan, penal colonies. Yung Tadeco, yung sa Davao, di ba? Ang laki niyan. Tagum Development Corporation, it became the biggest banana plantation in the Philippines. So, malaking programa yan. And there are about 7 other penal colonies na pwede natin magamit for purposes of productive undertakings. And then, of course, yung mga schools. Maraming land grants sa mga eskwela eh. Kaya nga tinatawagan natin ng si Pambansang Bigote, Chairman Popoy de Vera ng Commission on Higher Education, para baka pwedeng tingnan, Mr. Chairman, lahat ng mga eskwelang nabigyan ng land grants para yung mga land grants nilang yan ay magamit. Halimbawa, UP, halimbawa, MSU, yung mga ganyan, o kaya Cavite State University, yung sa Muñoz, yung Central Luzon State University. Pwede maging yan eh. Yung mga land grants po ninyo, at kinagamit naman talaga pero hindi pa kumpleto, magagamit yan para magkaroon ng, hindi lang research and development, kundi actual production. Meron dati, ewan ko natatanda mo to, parang Joel, parang Larry, meron dati nag-offer na magkaroon ng programa dyan sa Sablayan, sa Occidental Mindoro. Kasi Sablayan kasi is a rice producing area, yung Sablayan. Malaking area yan. There are about 10,000 hectares na pwedeng gamitin doon. So, may nag-offer dati na makipag-joint venture sa Bucor, Bureau of Corrections, para gamitin yung parts of that penal colony for rice production. Mukha naman ini-entertain ni Secretary Remulla yan at saka ni Director General Greg Katapang ng Bucor para maging maayos. So, sana matutuloy. Naalala ko, nakausap ko si Sir Greg Katapang, na nagkita kami minsan sa Clark. Binanggit nga niya yan eh. That's really an advocacy office na magamit. Unang-una. Hindi daw sila sa Masungi tumitingin pare. Sa Masungi Geo Reserve. Sa labas. Kasi nagkaroon ng issue yan. Naging issue. Hindi, sabi niya, it was one of those proposals. Hindi naman talagang gagawin. Na itatayo yung Bucor facility dito. But he was saying dun sa mga lugar, gaya na sinabi niyo. Bale, 3 na ngayon ang iniisip ni na Secretary Remulla, ni na Director General Greg Katapang. Una, yung decongest yung mga national prisons, no? At ilagay sa mga penal colonies yung mga iba. At the same time, yung penology system natin dito, together with the DILG, yung mga BJMPs, kasi hanggang ngayon, yung mga municipal jails at lahat, hawak yan ng Bureau of Jails and Penology under the DILG. So, nag-uusap sila para magkaroon ng system para dyan sa detention centers natin. At siyempre, kinakausap din nila si Chief Justice Esmundo. Okay. Kasi yung mga cases, hanggang ngayon, yung declogging ng cases, problema. Parang Larry, ang daming mga issues tungkol dyan. Ang dami kasi natin, yung iba... sa tingin ko, dapat dagdagan ng justices ng Supreme Court eh. Sa ngayon, Oo, kasi sa 5 divisions, ay kulang na parang kulang na kulang. Oo. At, and then at the same time, siyempre, yung mga small crimes, etc., baka pwede ng yan, hindi mo na patagalin. Hindi na nagkaklag ng sistema. Nagkaklag na sa sistema eh. Dapat halimbawa, na-serve mo na yung sentence mo eh. Halimbawa, ikaw, jaywalking. Baka mamaya, 10 taon ka pa doon, nag-jaywalking lang palang crime mo. Yung mga ganong klase. So, maraming kailangan na ayusin dito sa ating justice system. Kasama na dyan, siyempre, yung tungkol doon sa issue ng ano ba ang gagawin natin pagdating sa mga kaso na nagtatagal. Ang dami mga kaso nagtatagal. Hindi malaman kung ano nangyayari. Yung iba, dati, kung natatandaan ninyo, ay yung parking naging special activity. Parking ng cases. Ganon? Oo. How does that work? Parking ng cases. Paano? Hindi gagalawin. Bakit parking ang tawag? Okay. Oo. Halimbawa, yan, nag-uumpisa yan doon. O kaya yung parking,
Ang ginagawa doon, pinapailalim. Oo. Yung folder. Yung folder. Nilalagay sa ilalim. Nag-uumpisa, sa prosecution service pa lang, problema na yan eh. Pwede ka na i-parking. Di ba, for a long, long time, nung panahon ni President Noy, palagi sinasabi nun ni BIR Commissioner Kim Enares, "Oy, dami naming kaso. Pagdating dyan sa tax problems, etc., etc., di dali sa DOJ, wala naman natutuloy." Yun ang Okay. sinasabi nila parking. Ay, okay. Yun naman, grabe naman. Dami na kaso ka ng kaso, pero hindi naman natutuloy. Sinasabi ni paring Larry, lalagay sa ilalim yung folder mo. Pero may mga ganun na sitwasyon. Tapos, ito, nangyayari rin pala ito, kailan siguro makausap natin ulit ang court administrator. Meron akong kausap kagabi. Sabi siya, alam mo yun, sir, 2 taon na kami, palagi, magkakaroon na kami, sinasabi ng judge, amicable settlement na lang kayo, etc., ganito, ganyan. Pero yung isang party, yes, ma-agree, etc., sa diskusyon. Pagdating ng panahon na nandun na sila sa harap ng judge, ay ano nila yung amicable settlement nila, sasabihin, hindi ho kami papayag kasi meron ho kami bagong abogado. Oo. Yung ganun, nangyayari pala yun. Oo, nangyayari yun. Pag may bagong abogado, i-reset na naman. Ganun na nangyari. Kaya sabi niya, 2 taon na ho kaming ganito. Ano bang pwede? We have exhausted everything. Papayag siya, yung party na yan, na makikipag-amicable settlement. O okay naman yung judge. Pagdating ng hihingi na naman ng resetting at lahat, at pagbibigyan siya ng judge. Sabi, di ba nag-usap-usap na tayo, tapos hindi na kayo papayag. May bagong abogado na naman kayo, another setting. Sabi niya, Okay. anong gagawin namin? So sabi ko, siguro kausapin natin ng court administrator. Pwede naman sila madisiplina eh. Oo. Oo, Yung mga judges, nagkausap ba't na ka kayo? bigay ng bigay Oo, ng ganyan? oo. Na nag-usap na sila sa harapan mo mismo. Hindi, may mga judges ang sasabihin, sige, magkasundo kayo. Ito yung termino ninyo. Kung kailan nyo ayusin yan. Hindi. Pagka hindi ninyo naituloy yan, may period tayo to observe na ibabalik na natin yan sa korte. Mag-hearing tayo. Pagka ganon, napipilitan ng both parties ang na boss litigants na ayusin talaga. Hindi, ang ginagawa... Nangyayari sa akin yan eh. Depende sa judge eh. Hindi, kaya nga, yun ang sinasabi niya eh. Sir, itong judge na ito, mga 5 beses na kaming ganun. Hindi naman kami mag-hearing. Papayag siya na tapos pagdating na araw, hindi naman kami mag-hearing. Hindi naman niya ginagamit yung persa niya. Dapat yun, Merong nangyayari doon. Oo. That's the equivalent of parking. Di ba? Equivalent Oo, ng equivalent parking. ng parking na yun. Oo. Kasi Equivalent na. papapayag siya eh. Pumayag na, oo. Papayag yung judge eh. Isipin mo yung ganon. Ay, nako. Siguro magkaroon dapat ng special procedure dyan na itatalaga ng court administrator. Oo. Court administrator na yun. Actually, mga unwritten rules na yun eh. Meron yun, di ba? The court administrator can actually say, oy, hindi po pwede yung mga ginagawa ninyo na yan, ha? Oo. Nagawa nga nila yung sa TRO eh. Di ba dati mga judges issue lang ng issue ng ng TRO. TRO. TRO, Hindi. oo. Kinontrol talaga yan ng court administrator. Pwede naman yun, Pwede di ba? pala eh. Court administrator kaya, no? Kaya nga sabi ko sa Ang kanila, court administrator kasi is also a justice. Ang rank 10 is justice of the Court of Appeals. And lahat talaga ng lower lower courts, siya yung namamahala. siya namamahala. In other words, he can have persuasive powers. Yes. Okay. Oo. Yun naman Sa pala mga Sa mga judges. lower courts, sa mga lower courts. Lower courts. RTC, MTC, and Except except the Circuit appellate. Pero iba pa to dun sa... Ang appellate, wala siyang Supreme Court na yun. Oo. Mismo. Oo. Pero iba pa to dun sa suggestion mo, attorney, na increase natin ang justices. Oo, Ay, dapat. hindi, iba yun. Kaya yung kulang na kulang. Kaya ang Kaya 15 nagkakaroon ng Justice ng Supreme Court, kulang na kulang kasi sa dami ng kaso na umaakyat sa kanila, ang iba dyan, naabot na ng 8 taon, 10 Hindi ba taon. pwedeng i-limit yung cases that go to the Supreme Court? Hindi kasi karapatan ng mga litigants To go to the higher... to Kasi go sa- to the higher court. Kasi remember sa Amerika, they have very specific, hindi, dito lang kayo. Oo. Yung circuit court na sinasabi nila, which is the equivalent of our Court of Appeals, yan na lang kayo. Tapusin nyo na dyan. Unless there is a question of na inaakyat nila sa Supreme Court. Pero that can be discussed siguro as part of our efforts Okay. to improve our
rule of law and judicial process. Ang oras po natin, alas 9:01 ng umaga dito sa ating programang. Talaga naman kayo, hanggang mabuti na lang, hindi ko nababasa yung inyong sinasabi na time check. Alas 9:01 ng umaga. po. Alas 9:02 ng Karambola sa DWIZ.